Napagpasyahan na ng Kremlin ang pangunahing desisyon na magsagawa ng malawakang mobilisasyon pagkatapos ng halalan sa State Duma ngayong Setyembre. Inanunsyo ni Andrei Gurulev, deputy ng State Duma ng Russia at dating miyembro ng Komite sa Depensa at Seguridad na magkakaroon ng bagong mobilisasyon sa Russia ngayong taglagas. Dahil sa mabigat na sitwasyon sa Ukrainian front, kabiguan ng winter-spring na opensiba at malalaking pagkalugi. Sa parehong panahon, naniniwala ang ilang opisyal sa Europa na maaaring mapilitan ng Kremlin na magsagawa ng ikalawang sapilitang mobilisasyon sa mga susunod na buwan kung magpapatuloy ang mataas na pagkalugi sa Ukrainian front. At dito, binanggit ng Washington Institute for the Study of War na 2 buwan ng sunod-sunod na nawawalan ng kontrol ang Russia sa mga teritoryo sa Ukraine. At kung noong Abril, umabot sa 116 na kilometro kwadrado ang nitong pagkawala ng mga dating nasakop na teritoryo, sa pagtatapos ng Mayo ay umabot na ito sa 281 na kilometro kwadrado. Mabigat ang sitwasyon ng Russia kaya minamadali ni Vladimir Putin na pilitin ang Ukraine sumuko gamit ang missile attacks o magdeklara ng mobilisasyon. Pero pagkatapos ng Setyembre eleksyon, alamin natin ang detalye. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe muna kayo. Sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Opisyal nang kinilala sa Moscow na magkakaroon ng bagong mobilisasyon sa Russia ngayong taglagas dahil sa bigat ng sitwasyon sa Ukrainian front, kabiguan ng winter-spring opensiba at malalaking pagkalugi. Ang pahayag na ito ay ginawa ng deputy ng State Duma ng Russian Federation, Andrei Gurulev, na dati ring miyembro ng Komite sa Depensa at Seguridad. Iahati ko ngayon ang sinabi niya mula sa Telegram channel niya. Ngayon, aktibo nang tinatalakay sa mga pasilyo at opisina ang pangangailangan ng bagong malawakang mobilisasyon. Higit pa rito, ayon sa mga nakakaalam, sinasabi nilang may desisyon na talaga tungkol dito at magkakaroon ng mobilisasyon ngayong taglagas. Ayon kay Gurulev, gayunpaman ang ganitong desisyon ay hindi magdudulot ng tagumpay kung hindi mareresolba ang problema sa mga drone. Ayon sa kanya, winawasak ng Ukraine ang infantry sa mga lapit, hindi pinapagalaw ang assault group at napupuno ng kanilang presensya ang harapan at likuran. At ayon sa kanya, ang Russia ay makakakuha lamang ng mas maraming bilang ng mga biktima. Binanggit din ni Gurulev ang sitwasyon sa Crimea kung saan may kakulangan ng gasolina at drone attacks sa kalsadang tinatawag ng mga Ruso na Novorossiya na inaasahang magsusupply sa peninsula sa lupa. Magbibigay ulit ako ng sipi mula kay Gurulev. Kumikilos ang kalaban ng walang takot, sinusubukang putulin ng Crimea at mga grupo natin sa timog mula sa supply ng gasolina. Ang pag-usad sa harapan, sa totoo lang, ay tumigil na. At ang espesyal na operasyong militar ay tuluyan ng naging isang matinding posisyonal na pagkakabalaho na siyang senyales ng pagkapagod kung hindi maagap na maagaw ang inisyatiba. Tama na ang paniniwala na siguradong magtatagumpay tayo. Hindi ito mangyayari kung di natin babaguhin ang ating paraan. Kailangang baguhin ang pamamahala at papanagutin ang mga nagkulang sa seguridad ng kalsada sa Novorossiya para hindi na magpabaya ang iba sa ganitong usapin. Gusto ko ring banggitin dito na dati nang isinulat ng London International Institute for Strategic Studies ang tungkol sa posibleng bagong mobilisasyon sa Rusya. Sa ulat na paparating na krisis sa pampulitikang ekonomiya ng Rusya, binigyan diin ng institusyon na ang kasalukuyang kakayahan sa pagpopondo ng mga labanan at pagpapalakas ng tropang nakikipaglaban sa Ukraine ay malapit ng maubos. At ang Kremlin ay nahaharap sa isang fundamental na pagpipilian. Bawasan ang mga ambisyong militar o biglang taasan ang mga hinihingi nito sa ekonomiya at lipunang Ruso. Ayon sa institusyon, maaaring kabilang sa ikalawang senaryo ang bagong mobilisasyon, pagsasara ng hangganan, limitasyon sa kalayaan sa paggawa at sa pilitang pagpapadala ng tao sa mga pabrika ng depensa. At paglipat sa isang ganap na militarisadong ekonomiya na pagsasamahin ang pag-aari ng Estado at kontrol ng Estado sa mga presyo. Hindi ko inakala na sasabihin ko ito, pero tama si Gurulev. Ayon sa Institute for the Study of War, 2 buwan ng mas maraming teritoryo ang nawawala sa kontrol ng Russia sa Ukraine kaysa sa kanilang nasasakop.
At ang trend para sa mga Ruso talagang napakadelikado. Kung noong Abril, ang netong pagkawala ng mga teritoryong dating nasakop ng sandatahang lakas ng Russian Federation ay 116 na kilometro kwadrado sa pagtatapos ng Mayo, umabot na ito sa 281 na kilometro kwadrado. Uulitin ko, noong Abril nawalan sila ng 116 nung Mayo, 281. At kung ganito ang sitwasyon, kung magpapatuloy ang trend na ito, kayo na ang magkwenta kung gaano pa ang maaari nilang mawala sa Hunyo. Ibig sabihin na pigilan na ng puwersa ng Ukraine ang tagsibol at tag-init na opensiba ng mga Ruso. Mula Disyembre 2025 hanggang Mayo 2026. Ayon sa pagtataya ng Institute for the Study of War, umabante lang ang mga puwersa ng Russia sa Ukraine ng 40 kilometro kwadrado, samantalang sa kaparehong panahon noong 2024-2025, umabot sa 500 kilometro kwadrado ang kanilang inabante. Sa ganitong paraan, noong 2026 na sakop o napasok lang ng mga tropang Ruso ang halos 8% ng lawak ng teritoryo nakuha nila noong 2025. Ang mabagal na pag-usad ng mga tropang Ruso ay may kaugnayan sa malalaking pagbabago sa larangan ng labanan, kabilang ang mga kontra-atake sa lupa ng sandatahang lakas ng Ukraine, mas pinaigting na mga pag-ataking Ukrainiano na may katamtamang saklaw at pagharang sa mga terminal. Starlink para sa sandatahang lakas ng Rusya at ang paghihigpit ng Kremlin sa operasyon ng Telegram sa harapan. Unang naitala ang pagbawas ng teritoryong hawak ng Rusya mula 2023 nang magsimula ang kontraopensiba ng sandatahang lakas ng Ukraine. Sa loob ng huling 2 buwan, halos lahat ng lupang nasakop ng mga sundalong Ruso mula sa simula ng taong ito ay nawala na sa kanila. Pero mukhang si Deputado Gurulyov ay nadulas sa kanyang sinabi. Dahil pagkatapos nito, mukhang natauhan na si Gurulyov. Alam mo na, parang karaniwang Ruso na araw-araw umiinom ng vodka. Ngayon, tsak magkukomento ang mga Ruso na stereotype lang ito, hindi kami umiinom ng vodka. Pero umiinom naman kayo ng vodka, nagsusuot ng lapti at parang ligaw na nilalang. Pasensya na, nalihis ako. Sabi ni Gurulyov, na-hack ang Telegram account niya, kaya lumabas ang post tungkol sa matinding deadlock sa Ukrainian front at pinaghahanda ang mobilisasyon ng mga Ruso ngayong taglagas. Sa channel niya sa Messenger na Max, sinabi ni Deputado Gurulyov na ang mga text sa Telegram account niya ay pinapalaganap ng kalaban at tinawag niyang provokasyon ang nangyari. Ibig sabihin, hindi niya sinasabi na hindi siya ang sumulat nun. Ang sabi niya, pakinggan ninyo yung post na yon sa Telegram, nahack ako. Na yon, lahat ay pinapalaganap ang post na yon at sinasabi nilang si Gurulyov ang nagsabi nun. Sa sitwasyong ito, may ilang opisyal sa Europa na naniniwalang maaring mapilitan ng Kremlin sa ikalawang sapilitang mobilisasyon sa mga susunod na buwan kung magpapatuloy ang mataas na bilang ng nasasawi sa Ukrainian front na patuloy na nangyayari. Ayon sa mga kausap ng Washington Post, itinuturing sa Europa na maaring mangyari ang mobilisasyon pagkatapos ng nakatakdang halalan para sa State Duma ngayong Setyembre. Gayunpaman, may mga hindi sumasang-ayon dito. May ilang opisyal sa Europa na naniniwalang mas pipiliin ng Kremlin na ipagpaliban ang kampanyang militar kaysa sumugal sa delikadong hakbang. Ngayon, magbabahagi ako ng sipi mula sa Washington Post. Ang mobilisasyon noong 2022 ay nagdulot ng pagbaba ng ratings ni Vladimir Putin at suporta ng lipunan sa digmaan, pati paglikas ng daan-daang libong Ruso palabas ng bansa. Maaring huminto muna ang Rusya dahil nagiging imposible na ang pagpapatuloy ng digmaan sa kasalukuyang anyo. Nasa harap ng isang pangunahing pagpipilian ang Kremlin. Alinman ay bawasan ang mga ambisyong militar o radikal na itaas ang mga hinihingi sa lipunan at ekonomiya. Ngunit sa kahit anong sitwasyon, hindi na makakamit ng Rusya ang tagumpay na pinapangarap ng mga mababangis at hindi naliligo ng mga Ruso. Dito ko ilalagay ang 3 tuldo. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.